Pakilaubin natin si Fu Qingzhou, Pangulo ng Ruishue Pharmaceutical, magbibigay ng talumpati kasama si Sun Feifei, palakpakan natin. Kumusta? Tagumpay na nagpublikong kumpanya ang Ruishue Pharmaceutical. Sige. Una sa lahat, heto na nagpapasalamat ako sa aking kasamang si Feifei. Kung wala siya, hindi ako makakarating dito, walasan ng Ruishue Pharmaceutical ngayon. Sa tingin ko magkatugma sila. Kung hindi sa tiwala ninyo, hindi ko magagamit ang aking kakayahan. Mag-iwan kayo ng mensahe bilang alaala. Ang laki ng naabot sa loob lamang ng 5 taon Fusion Union, hindi matatalo at patuloy na sumisikat ang pangalan. Fu Qingzhou, malaking kapalaran ang nagawa ninyo ni Sun Feifei. Nakalimutan na ninyo kami ng sanggol noon pa. Binibining Feifei, lagi kong iniisip ang status ng relasyon mo, anong klaseng tao ang gusto mo. Sa kanya. Sobrang taas, gwapo at may malalaking mata, dobleng talukap. Nakakatawa ang ngiti mo. Kailangan lang ni Binibining San ang ID ni Ginoong Fu. Nako, ang sweet talaga. Ginoong Fu, kung single ka, gusto mo bang pakasalan si Binibining San? Gusto ko yan. Wow. Ay, desidido ka na talaga. Isang pagnanais. Pipirmahan ko na ang kasunduan sa diborsyo. Ako mismo ang maghahatid sa'yo sa simbahan. Wedding supplier? Meron akong kasal sa loob ng 7 araw. Sige, ano ang mga pangalan ng bride at groom? Groom na si Fu Qingzhou. Bride. Sun Feifei. Anak. Hindi mo masisisi si mama, di ba? Yan, bakit ka nag-aayos ng gamit? Saan mo balak pumunta? Nag-aayos ng delivery room. Ako na ang bahala dito. Umupo ka muna dyan. Hindi naman ako inaantok. Anong problema? Nag-inarte na naman ba ang baby? NNII, kung uulitin ninyong away ng asawa ko, mag-ingat kayo, papaluin ko talaga kayo. Ang bait mo sa akin dahil ba kay NN at Ayay, Hindi, sigurado ako. di ba? Hindi dahil sa mga anak tayo nagmamahalan, kundi dahil mahal kita, kaya gusto nating magkaanak. Yan. Hindi mo alam ang halaga mo sa akin kung iiwan mo ako balang araw para saan pa ang buong mundo.
Pero Chingjo, nakikita ko kung paano mo ako mahalin. Hindi mo ako maloloko. At yan gamot para sa Becker syndrome na diskubre ko na. Kapag may makita akong magtetest ng gamot, sisiguraduhin walang peligro ang gamot, magagamot ka na. Pwede naman ako ang mag-test. Hindi pwede, may side effects pa ito. Anong side effects? Mamamatay ba ako? Or mas masahol pa sa kamatayan? Hindi ka mamamatay pero yan. Hindi kita pababayaan masaktan kahit konti. Kung ako man ang makasakit sa'yo, mababaliw talaga ako. Mababaliw talaga ako. Chingjo. Sa totoo lang. Yan, ano ang sinabi mo? Wala, sagutin mo ang tawag. Sige, tatawagan ko siya pabalik. Chingjo, nagluto ako ng barbecue. Masarap, samahan mo ako sa Haicheng. Sige, bibili na ako ng pinakamaagang flight. Magkita na lang tayo sa airport. Yan, may problema sa kumpanyang yan. Kailangan kong ayusin ito agad. Chingjo, parati mong iniisip na lumalayo ka, hindi kita marinig. Sige, matulog ka na maaga. Huwag mo akong alalahanin. Chingjo, gusto kong makita ang pakikitungo mo kay Sun Feifei. Mabait ka rin ba sa kanya? Nabili na ang mga tiket. Tatlong oras bago nakasakay ng eroplano. 2 beses akong lumipat ng tren para lang makakain ng barbecue na ito. May panahon ka naman di ba? Ano? Hindi mo samahan si Yuya ng ganon kahigpit? Nung kasama ko si Yan, wala akong pera. Di ko kayang bilhin ng mga to. Nang magkaroon ng pera, sobrang abala na. Pero mabait naman si Yan. Hindi niya ako pinapagod ng ganito. Malamang napaka-boring ng buhay mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, mahal na mahal ko siya. Talagang mahal. Si Yan ay masunurin at may pag-unawa. Pero oo nga, minsan hindi niya ako maintindihan. Nagpapagod ako ng husto para sa kanya. Wala siyang maitutulong sa akin. Minsan naiisip ko, ikaw ang taong yon. Ikaw ang taong yon. Chingjo, samahan na kita bumalik sa hotel para magpahinga. May sasakyan ka pang eroplano mamaya. Chingjo. Alam ko, tiniis mo ang hirap sa pagsasama niyo ni Song Yuyan. Hindi mo kailangang tuparin ang pangako ikulong ang sarili mo. Nandito pa ako para sa'yo. Chingjo, tapos na talaga tayo. Chingjo. Anong meron?
Sobrang dami kong nainom kanina. Kaya, Wala akong pakialam sa babae. Anong ginagawa mo, Retol? Sige, bilisan natin para maabutan ng eroplano. Chingjo, tulungan mo akong buksan ang zipper. Ha? Ang tagal mong naglabas ng sama ng loob ngayon. Ngayon pa ulit. Pero maganda naman ang teknik mo. Antok na ako, Chingjo. Kung mahuli tayo sa meeting ng shareholders, ikaw ang mananagot. sige ako na bahala. Sumandal ka sa balikat ko at umidlip muna. Hoy, tama ka. Anong meron? Sana makarating tayo sa Haicheng ngayon. Ayokong may marinig na kahit katiting siyan yan, ha? Alam ko, tungkol lang to sa relasyon nating dalawa, di ba? Makukuha natin ang gusto nating dalawa. Ha? Anong nangyayari? Anong problema? Nakakakilabot. Mga pasahero, nasira ang kaliwang engine dahil sa mga ibon, lahat ay manatili sa upuan at huwag gumalaw ng basta-basta. Pagkasira ng makina. Paano nangyari ito? Huwag mag-alala, ayos lang ito. Narito ako. NNII, huwag kayong matakot, maayos din ang lahat. Paano ito nangyayari? Ayokong mamatay, sira-sirang eroplano, hindi na ako sasakay muli. Huminahon kayong lahat, gagawin ng crew ang lahat para sa kaligtasan ninyo. Sisiguruhin naming ligtas kayong lahat. Anong nangyari? Bakit ang lagim nito? Ayos lang, malalampasan natin to. Aray, anong gagawin? Aray, Masakit. hindi itong buntis, may nangyari sa buntis. Fuching Joe, anong tinitingnan mo? Okay lang, medyo kinakabahan lang. Mrs. Song, kailangan mong kumapit. Huwag mag-alala. Marami na kayong pinagdaanan na lagpasan ninyo at saka ligtas ang domestic flights natin, walang mangyayaring masama. Sigurado ako ligtas tayo. Nag-aalala lang ako na na-delay na nga tayo. Ngayon may aksidente pa. Paano kung malampasan ang shareholders meeting? Huwag mag-alala, may paraan ako. Hoy. Flight attendant, hello. Ako si Fuching Joe, chairperson ng Ruishi Pharmaceutical. Naniniwala akong ligtas tayong lalapag. Kung makalapag muna tayo, pwede bang kami ang mauna? Salamat sa inyong tiwala, pero marami pa pong pasahero sa eroplano. Aray. Mrs. Song, okay ka lang ba? Nakatawag na kami ng ambulansya, malapit na tayong lumapag, sisiguruhin naming madala ka sa ospital. Jifu, nakita nyo rin po lahat ng pasahero ay labis na naapektuhan. May buntis pa tayong pasahero sa eroplano. Kung kayo ang uunahin ko, baka kasi, Miss Song, tutulungan talaga namin kayo. Magdodonasyon ako ng 100 milyong yuan sa paliparan bilang Ruichwe Group, paunahin nyo na kami. Ang Ruichwe Pharmaceutical nagbigay ng libu-libong trabaho sa ating lalawigan, hindi masukat ang GDP na dala nito kapag nagka-problema ngayon. Wala na yon. Pero, Tulungan niyo ako. Kahit 10 minutong oras lang ang makuha, hindi tayo matratrapik. May ambulansyang magpapauna sa buntis. Makakarating siya agad sa ospital. Walang mangyayaring masama. sige, susubukan kong mag-apply. Chingjo, hindi ako takot mamatay. Takot ako na bago mamatay. Wala akong oras sabihin. Ano yon? Matagal na kitang gusto. Ha?
Yumuko at ibaba ang ulo, diinan tumayo ng nakayuko. Yumuko at ibaba ang ulo, apurahang puwersa tumayo ng nakayuko. Ayos. Mahal, ligtas na nakababa. Okay ako. Nanay, tatay, ligtas na nakalapag ang eroplano, anak, ligtas na. Huwag kang mag-alala. Ano ang sasabihin mo? Nagbibiro lang ako. Hindi ba ako takot na mamamatay na ako? Biro bago mamatay, huwag kang mag-alala. Pwede bang wag ka nang magbiro ng ganito sa susunod? Paano? Ang tapang mo kasi bawal ang ganitong klaseng biro. Sabi ko na nga ba, isang babae lang ang nasa puso ko, si Yan Yan yun. Nakuha na. Tao po, bababa na ako sa eroplano. Takot ako sa pagsabog. Paraan po, bababa na ako. Lahat, maghinahon kayo. Ihanda ang emergency slide. Huwag kayong magsiksikan. Ginoong Fu, may buntis na pasahero na may fetal gas, delikado na po ito. Naipit din ang mga tao sa labas ng paliparan. Naipit din ang mga ambulansya sa kalsada. Pwede nyo ba siyang ihatid muna sa ospital? Maternity. Aha. Hindi! Chingjo, nauubusan na tayo ng oras. Hindi natin maibibigay ang helicopter sa buntis, magagalit ang biyenan mo. Malaking problema ang magalit ang mga shareholder. Hindi mo ba sinabing mabubuksan na ang kalsada? 10 minuto lang kung mahuli ako, pimpayta taong ekonomiyang lugi ng Jiangcheng yan. At siya, sabihin mo maghintay siya. Asawa ko si Fujingjo. Bilisan mo at tawagin mo siya. Ano si Jifu ang asawa mo? Tatawagan ko na ang kasamahan kong nasa unahan. Tawagan mo na siya. Xiaoyi. Sabihin mo kay Jifu nasa eroplano ang asawa niya. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi kita marinig, nasa eroplano ang asawa ni Jifu. Maingay masyado, Mrs. Song, sandali lang, tatawagan ko na si Jifu. Chingjo, bilisan natin, huwag nating patagalin ang trabaho. Hala, bakit siya pinababa nyo agad? Walang emergency, bakit siya pinauuna? Bababa na rin ako. May mga buntis pa nga dito sa eroplano. Bumaba na tayo, baba na tayo. Magbigay daan kayo, padaan naman, Jifu. Jifu! Jifu, sandali lang. Miss Song, nakababa na si Jifu sa eroplano, hindi ko siya matawagan. Yan, wala akong iba. Pakasal tayo. Nagkamali ako sa'yo. Mula uniforme hanggang kasuotang pangkasal, may pagmamahalan tayo. At itong simpleng tahanan, pagsasamahan lang natin ito, unti-unti nating pupunuin. Ako si Fu Qingzhou. Sinusumpa ko sa Diyos, ikaw lang si Song Yuyan ang mamahalin ko. Fujingjo. Fujingjo. Boses niya yan to. Chingjo, sino ba si Yan Yan? Baka nagkamisintindi ka? Nasa bahay lang siguro si Song Yuyan. Paano siya makakasakay ng eroplano? Narinig ko talaga ang boses niya. Chingjo. Alam kong mahal mo si Song Yuyan. Pero hindi na to panahon para magdalawang isip. Dapat na tayong bumaba sa eroplano. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pero, Ang tagal nating pinaghirapan to. Ngayon na ang pagsubok sa resulta, walang pagkakamali. Fujingjo. tama ka nga pala. Paano siya makakasakay dito? Naka-aircon pa siya sa bahay, kumakain. Hintayin mo ako sa bahay, aalis na tayo. Anong nangyari? Naipit ang paa. Kaya mo pa bang lumakad? Sasakayin kita sa likod ko. Hindi naman dapat. Ano yung masama doon? Sige na, malilate na tayo.
Hahaha. Haha. Puching Joe. Puching Joe. Tawagan mo siya para sa akin. Siya ang ama ng dalawa kong anak. Tawagan mo siya. Tawagan mo siya. Pero Bibi, Song umalis na si Jifu. Oo nga. Puching Joe, gusto mo ba talagang mawala kami ng mga anak mo? Chingjo, magbihis ka na ng mabilis. Sige, magdamit ka na rin. Kamusta ang mga paa? Wala nang sakit. Halika na. Oo nga. Ay nako. Yan, simula ngayon magiging alamat ako sa bibig ng mga tao. Mga dating ayaw sa pag-iisang dibdib natin. Iinggitin ng lahat ang desisyon mo. At ang mga anak natin. Mula sa pagkasilang sa kanila, itinakdang maging higit sa lahat. Ay nako. Delikado ito. Mapanganib ang pagdurugo ng ina kahit kailan nakontak na ba ang tagapag-alaga. Maagang pagkamatay ng mga magulang sa ina, hindi masagot ang telepono ng asawa. Matagal nang nawala ang ugnayan sa ibang kamag-anak. Sayang, kambal pa naman. Sa medisina, walang pagpipilian ang pagsagip sa ina o sanggol. Hindi pa isinisilang ang sanggol, hindi pa ganap na buhay. Pagbutihin ang pagsagip sa matanda. Opo. Biglang tumaas ang unang stock ng Ruishe Pharmaceutical, nagtulungan si Fusan hindi matatalo isa na namang araw ng CP ngayon. Chingjo, narinig mo ba ang papuri? Hindi na sayang ang ating mga tao ng pagsisikap. Pei, salamat. Walang saysay ang pasasalamat na salita lamang. Paano kita pasasalamatan? Samahan mo ako ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw sa bisperas ng bagong taon, babalik na ako sa aking posisyon. Hindi na kita aabalahin pa. Tatlong araw lang, sige. Sige. Tara na. Binibinis ang oras na para uminom ng gamot. Gusto ko nang umalis sa ospital. Mahina ka pa rin, hindi ka pa pwedeng umalis. Pero kailangan kong ilibing ang mga anak ko. Kung talagang aalis ka, pumirma ka ng desisyon sa sariling pananagutan. Sige, pipirmahan ko. Magandang pares ng kambal ang nagsabing hindi at nawala na lang. Hanggang ngayon, ni isa sa pamilya ng biyenan mo o asawa mo'y hindi dumalaw. Nakakalungkot talaga.
Sun Feifei, ang lakas ng loob mong pumunta rito? Bakit ako matatakot pumunta? Ako ba ang pumatay sa sanggol sa tiyan mo? Song Yuyan, ito ang pinakamabuting ayos. Kung hindi, hintayin mong iwan ka ni Qingzhou. Maghihirap lang ang mga bata kung sumunod kanino man. Anak ko yan, wala kang karapatang magdesisyon kung mabubuhay sila o hindi. Paano kung desisyon ni Qingzhou ang desisyon ko? Binabaan ka niya sa tawag. Sinabi niya sa'yo ang biyahe 2 araw na ang nakalipas. Hindi ka na niya muling kinontak. Lahat yan dahil ako ang kasama niya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Makipaghiwalay ka na kay Qingzhou, huwag mong agawin ang pwesto ni Mrs. Fu at magpakalayo ka. Ni hindi man lang nakapagdesisyon si Fu Qingzhou na makipaghiwalay. Kailangan kanyang kausapin ako. Oo, may inaangkin ako. Pero si Song Yuyan, sa tingin mo ba si Qingzhou, talaga bang ayaw niyang hiwalayan ka mula sa puso niya? Anong nagawa mo para sa kanya? At ako ang kasama niyang itatag ang kumpanya mula wala hanggang ngayon. Ibig sabihin, tagumpay ang dala ko sa kanya, kita ang ibinubunga. Ikaw naman, tingnan mo paano mo siya matutulungan? Pabigat ka lang sa kanya. Narito ang 100 milyon, umalis ka na kay Qingzhou. $100 milyon. Si Fu Qingzhou ay bilyonaryo na ngayon, di ba? Huwag kang sakim, bibigyan kita ng 1 bilyon. Ayokong patuloy kang makialam. Sun Feifei, pakakawalan ko si Fu Qingzhou. Gusto kong makita kayong magkasama. Ano kaya ang kahihinatnan? Salamat sa pagpayag mo. Kailan ako pwedeng sumubok ng gamot? Binanggit ninyong buntis kayo noon, Miss Song? Hindi nire-rekomenda ang pagsubok ng gamot sa buntis. Nawala na ang sanggol? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyo. Pero kung desidido kayo, pwedeng-pwede na kayong sumubok ng gamot. Sa pinakamadaling panahon. Sige, Miss Song, mapanganib ang pagsubok ng gamot. Hindi pa alam ang mga side effect. Alam nyo naman. Alam, tinatanggap ko yan. Sige na. Nandito ka rin pala, mauna na ako. Qingzhou, Anong meron? Qingzhou. Maligayang bagong taon. Ate Wang. Ate Wang, Nakabalik na po kayo, Mr. Fu. Nasaan po ang Ale? Wala po ba kayo? wala ba siya sa bahay? Paano nangyari yon? Hinahanap po kayo ng madam. Hanapin ako. Saan nila ako hahanapin sa kumpanya? Lumabas po ang madam, ilang araw na ang nakalipas, hindi na bumalik. Subukan niyo pong tawagan. Mga nakaraang araw. Sige, mauna ka na sa trabaho. Ang tinawagan mong numero ay naka-off. Naka-shutdown. Tinawagan ko si Yan nitong mga araw. Hindi sumasagot. Baka naman... Imbestigahan mo agad kung nasaan si Yan agad-agad. Mr. Fu, nahanap ko na dito. Ang Ali bumili ng round-trip ticket sa parehong flight mo 3 araw nakalipas. Ano? 3 araw na? Parehong flight? Nasa eroplano rin ba siya? Ako parang narinig ko talagang tumatawag siya. Fu Qingzhou, Fu Qingzhou. Fu Qingzhou.
Baka naman Nakuha na. Nasa Central Hospital na si Geng Fu at Ji Fu 3 araw na siya sa ospital. anong kwarto ni Song Yuyan, anong sakit niya, nasaan siya. Paumanhin, bawal magbigay ng medical records. Hindi ako ibang tao, asawa ko siya. Pero sabi ni Miss Song patay na ang asawa niya. Ano, patay? Patay. Hindi tama. Galit siguro si Yan Yan. Galit siya kaya niya nasabi yon. Sabihin mo kung nasaan siya. Nasaan siya? Nakauwi na siya galing ospital. Kung talagang asawa ka niya, tawagan mo siya mismo. Yan yan. Nasaan ka? Makinig ka sa akin, magpapaliwanag ako. Nasa business trip ako nitong mga araw. Kakarating ko lang galing bahay. Bumalik ka na, mag-usap tayo. Yon. Kamusta ka atang baby? Bumalik ka at mag-usap tayo. Bumili ng gamit pampasuso para sa pag-uwi. Nakita ni Yan Yan. Kaya hindi siya dapat magalit, di ba? Fu Qingzhou. Handa ka na ba? Yan yan, tingnan mo ang binili ko para sa iyo at sa sanggol. Paano naman ang mga bata? Paano ang mga anak natin? Wala na sila, patay na ang mga anak natin. Imposible. Hindi ako naniniwala. Kahit maigsi ang oras, hindi mo na maasikaso. Pero kailangan mong pumunta sa ospital, 'di ba? Alam mo dapat, ako ang tumawag sa'yo nung nasa eroplano tayo. Yan yan. Huwag kang magbiro. Malapit ng mga anak. Kaya niyang mabuhay kahit anong mangyari. Di ba? Nagbibiro ka. Nasa bahay lang siguro sila. Ay. Nauwi na si Papa Inen. Ay. Nauwi na si Papa. Naniniwala ka na ngayon? Ano bang nagawa ko? Paumanhin po. Yan. Paumanhin.
Pwede ba akong bigyan ng pangalawang pagkakataon? Pwede mo bang sabihin sa akin nasaan na sila? Pwede ko ba silang makita? Fu Qingzhou, anong karapatan mong tingnan sila? Yan. Huwag kang ganyan magsalita. Kasalanan ko ito. Wala ako sa tabi mo. Nandito ka naman pala. Anong sinabi mo? Sa eroplanong yun. Nandito ka, desperadong tawag ng flight attendant. Sinubukan ko ring tawagin ka pero hindi ka lumingon. Yan kasi ako. Nakita kitang hawak kamay ni Sun Feifei. Nakita kong karga mo siya. Nakita ko lahat. Pwede mong sabihin sa akin. Kung hindi mo na ako mahal, sabihin mo na lang. Yan. Hindi kita mahal, kasamahan ko lang si Sun Feifei. Naipilay ang paa niya. Kaya ako ang naghatid sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko siya para magpaliwanag. Sige na, okay? Hindi na kailangan, Fu Qingzhou. Baka may konting pag-asang mapatawad kita. Pero wala na ang sanggol. Wala nang pag-asa sa ating dalawa. Yan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Nawala na ang sanggol. Ikaw pa rin ang meron ako. Tatawagan ko na si Sun Feifei. Hayaan mo siyang magpaliwanag, okay? Feifei, pumunta ka rito ngayon. Pumunta ka sa bahay ko. Nagkamali si Yan sa relasyon natin. Pumunta ka rito agad. Oo, ngayon din. Yan, paparating na si Sun Feifei. Magtiwala ka sa amin, okay? Mahina ka pa ngayon. Maupo ka muna, tayo'y maupo na. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Paiinitin ko ang aircon para sa'yo. May mga sabaw pang pampalakas dito. Tutulungan kita magluto. Hintayin mo ako. Fu Qingzhou. Huli na ang lahat. Hindi pa huli. Yan. Hindi pa huli ang lahat. May nakita akong magte-test ng gamot para sa'yo. Kapag na-test na ang side effects ng gamot, pabubutihin ko pa ito. Magagamot ka na magkakaroon tayo ulit ng anak. Masaya na kaya tayo? Qingzhou. Oh. Ano ang nangyayari dito? Anong problema? Fu Qingzhou, bakit hindi ko alam? Alam pa ni Sun Feifei ang password ng bahay natin. Feifei, tamang oras ka nang dumating. Bilisan mo, sabihin mo kay Yan ang nangyari sa atin. Yuyan sa pagitan ko at Qingzhou. Ikaw, iyong tiyan mo nanganak ka. Sun Feifei, ipaliwanag mo ang sitwasyon nating dalawa. Huwag kang makialam sa akin. Sige na. Pareho kaming babae ni Yuyan. Hayaan mo akong kausapin siya. Pwede bang bumili ka ng pagkain para sa kanya? Yan, uuwi na ako, okay? Napag-usapan niyo na ba hiwalayan ni Qingzhou? Hindi pa siya nagtatagal, huwag kang magkunwari. Paano kung bumalik siya? Hindi, tiwala sa akin si Qingzhou. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi siya magdududa sa akin. Totoo ba? Siyempre. Song Yuyan, alam mo ba? Nung nasa ospital ka, naghihingalo ka sa sakit, kasama ko si Qingzhou. Tuwing gusto kanyang tawagan, hahalikan ko siya. Nakakalimutan ka na niya. Kami niya. Bukod sa pagkain, magkasama lang kami araw-gabi. Hindi naman siya ganito ka-enthusiastic sa'yo, di ba? Hindi, mahalaga sa kanya nararamdaman ko. Kaya pala may kabit siya. Pinapakita niya ang pagtrato sa'yo. Walang pagmamahal na nararamdaman. Tama rin naman.
Ginagawa ka lang niyang basurahan ng galit parang hayop na nag-aapoy. Ikaw? Song Yuyan, talo ka na. Dati may kambal kang kayang magkadena kay Qingzhou. Ano pa ba ang meron ka ngayon? San Feifei, gusto mo si Fu Qingzhou may bibigay ko sa'yo, pero hindi mo dapat huwag mong idamay ang bata. Sino ang nanligaw sa anak mo? Maghapon kaming magkasama ni Fu Qingzhou. Siguro, nasa tiyan ko na ang kanyang laman at dugo, pipilitin kong huwag siyang malungkot, magiging ama na rin siya. San Feifei, maganda ka, may talino ka rin pero mas gusto mo ang may asawa. Maging kabit. Ang lalaking tulad ni Qingzhou. Siyempre, kailangan ng pandarambong. Hindi ka natatakot na malaman niyang ikaw ang nagdala sa akin sa CCT. Pinakita mo sa akin ang samahan niyo, ikaw rin. Alam kong ako ang buntis na sinasabi ng stewardess pero hinila mo pa rin siya palayo. Sa tingin mo kung malaman niya, gusto pa kaya kita? Ano naman kung ako yon? Ji Song Yuyan, may ebidensya ka ba? Wala akong ebidensya. Maingat mong ginawa yon. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Hinding-hindi maniniwala si Qingzhou. Kahit pagdudahan niya ako. Ako ang pinakamahalagang kasama niya. Wala siyang gagawin sa akin. Sigurado ka ba dyan? Siyempre, sigurado. Masyado lang akong mabait. Kung pinaghiwalay na kita noon pa, hindi lilitaw itong magulong nilalang. Sinong tinatawag mong magulong lahi? Qingzhou, kailan ka pa nakabalik? Hindi ako umalis kailanman. Qingzhou, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ako ay... Son Feifei, lagi kitang pinagkatiwalaan, nagsisira ka ng relasyon sa harap ni Yan Yan. Qingzhou, ako ay... Tumigil ka! Yan Yan, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Wala talaga akong relasyon sa kanya dati. Oo, nung nasa Haicheng ako, lasing ako. Nagkamali talaga ako. Pero maniwala ka sa akin, mahal na mahal kita palagi. Nakakadiri ka na sa pagsasabi niyan ngayon. Oo. Nasaktan kita. Suntukin mo ako ng ganito, murahin mo ako. Lahat ito dahil sa babaeng ito na nambibighani sa akin, pinapangakuan ko siyang humingi ng tawad sa iyo. Hindi ako hihingi ng tawad. San Feifei, ikaw, Qingzhou, nasa puso mo pa rin ako. lagi naman si Yan Yan lang. Huwag mo na akong lokohin pa. Huwag mong dayain ang sarili mo. Wala naman siya talaga sa puso mo. Sinabi ko nang tumahimik ka. Hindi mo ba naintindihan? Anong kinakatakot mo? Kapag ayaw mo na talaga. Huwag mong pilitin ang sarili mong mahalin siya. Wala kang utang na loob sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Aha. Yan Yan, ikaw ang dahilan ng lahat ng ginagawa ko noong una kitang makilala. Naalala ko ibinigay mo ang payong at sinabing di ako mababasa ng ulan. Unang beses kong naramdaman ng kabaitan. Doon ko ipinangako na ibibigay ko sa kanya ang pinakamasayang buhay. Ang pinakamasayang buhay. Ngunit ang pinakamasakit sa buhay ko ay dahil sa iyo. Oo, kasalanan ko ang lahat. Subalit sinabi ko noon, kapag nawala ka sa akin, kahit ang kining ko ang mundo, walang saysay yon, hindi kita nilinlang tungkol dito. Kanino mo ipinapakita ang pagmamahalang ito ngayon? Oh, naaawa ako sa'yo. Kasalanan lahat ng babaeng ito. Pinapatawag ko siya para humingi ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad. Qingzhou, partner mo ako. Marami tayong pinagsamang pera. Nakalimutan mo na ba? Partner? Alam mo bang libo-libo ang gustong maging partner ko? Ngunit isa lang siyan. Qingzhou, gagawin mo talaga ito sa akin? Humingi ka ba ng tawad? Hindi ako. Walang tawad. Walang tawad. Ito ang utang mo. Ito ang utang mo. Naku, Qingzhou, pakawalan mo ako. Masakit, masakit. Kumusta na? Hinahanap-hanap mo ba? Fu Qingzhou, balo ka. Aray.
Galit ka pa rin? Galit pa rin? Oo nga. Si Yan Yang kaya, hindi ka nagagalit? Fuching Joe, wala itong saysay ng daya ka, wala na ang anak natin. Fuching Joe, pakawalan mo ako, pakawalan. Ayos lang ba? Ako si Sun Fei Fei. Bakit mo ginawa ito sa akin? Alam kong si Sun Fei Fei ka, pero 10,000 Sun Fei Fei ay hindi kasing ganda ni Song Yuyan. Naiintindihan mo? Tama na. Hindi na galit? Fuching Joe, huli na ang lahat, nagkakasama tayo at naghihiwalay. Yuyan, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ikaw lang ang nasa puso ko. Huli na, Fuching Joe, naalala mo pa ba ang araw na ikinasal tayo? Ano ang ibinigay mo sa akin? Ito ang plano kong pag-alis at kasunduan sa diborsyo na magbigay ng sustento habang buhay. Nakapirma na ako nito. Kung may nagawa akong mali sa iyo, pwede kang pumirma ng diborsyo kahit kailan. Kasunduan sa diborsyo. Paano ang kasunduan sa diborsyo? Yan, wag mong pipirmahan yan. Ito ang pangako mo sa akin. Kung sakaling may gagawin kang masama sa akin, aalis ka sa bahay at magbibigay ng sustento habang buhay at hindi kita hahayaang makatagpo muli sa akin habang buhay. Yan. Fuching Joe, alam mo ang ugali ko, ang desisyon ko walang makakapigil. Sige, aminado ako. Pwede bang pag-usapan ang mga anak natin? Inilagay ko sila sa lugar na hindi mo mahahanap. Sa tingin ko, ayaw na rin nilang makita ka. Sige, alis na ako. Dalhin mo na ang kabit mo. Yan, hindi siya kabit. Hindi ko naman talaga siya minahal. Hindi nga, kailangan kong patawarin ni Yan. Ji-fu. Sige, noong nakaraang araw nagplano ng kasalang binibini. Isang kasal? Naalala ko na. Ilang taon na tayong magkasama ni Yan. Nangako ako sa kanya, dapat bigyan natin siya ng magandang kasal. Yun pala ang inihahanda niya. Kaya Ji-fu, kapag natapos na ang paghahanda ng kasal, mapapatawad kaya kayo ng binibini? Subukan pa rin natin. Sige, Tama, nagsimula na ba ang pagtetest ng gamot? parang may narinig akong appointment doon. Basta kailangan nyo dito, pwede na kayong magsimula. Ayos na yan. Kapag gumaling na si Yan, malamang magpapadala siya. Baka bigyan pa niya ako ng pagkakataon. Ngayon maghahanda na ako ng kasal. Sorpresahin siya. Chingjo, bakit mo to ginawa sa akin? Kukunin mo lahat ng shares ko sa kumpanya? Anong problema? Pinaghirapan ko yan. Anong karapatan mo? Pinaghirapan mo nga. Dapat maintindihan mo, tandaan mo. Kung wala ako, wala ka. Pambayad yan sa ginawa mo kay Yan. Ibibigay ko sa kanya. At sinaktan mo ang anak ko, babawian kita ng paunti-unti. Chingjo, kailangan mo bang gawin ang isang bagay na walang puso? Sasabihin ko sa'yo. Sabi ko hindi ko kayang panoorin si Yan na umiyak at ikaw, ngunit gumawa ka ng malaking kasinungalingan. Pinahamak mo siya. Dahil lang sa labis kitang pagmamahal. San Fei Fei, kung magpapakatapat ka, maayos din ang lahat, ngunit pareho tayong makasalanan. Pagsisisi.
Anong balak mong gawin? Saka mo malalaman. Kumusta Ate Wang? Kumakain ba ng maayos si Yan? Huwag kang mag-alala, Jifu. Naibigay ko na ang lahat ng pagkain para kay Miss Song. Kaunti lang ang kinain niya pero naiimpluwensyahan ko naman siyang kumain pero Ano pa? patuloy lang siyang umiiyak. Mabilis siyang pumayat nitong mga nakaraang araw. Nakakalungkot talagang panoorin. Sige. Ganun ba? Samahan mo nga siya para sa akin. Bakit hindi ka na lang bumalik, Jifu? Ikaw ang sumama sa kanya. Ako. May nagawa ako na hindi niya ikinasaya. Mabait naman si Miss Song. Gumawa ka ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Lambingin mo ng husto pag bibigyan ka niya. Sa totoo lang, kakawala pa lang niya ng kambal, malamang malungkot ang puso niya. Ganun ba? Hindi ko siya pababayaan. Yan. Sobrang miss na kita. Paano kita maililigtas? Umalis ka na, lumayo ka. Yan. Huwag kang matakot. Hindi ko kayang saktan ka. Anong ginagawa mo dito? Dala ko paborito mong walnut bun. Gusto mo bang kumain? Ayaw ko. Masakit ba katawan mo? Mamasahe ako para sa'yo. Wala. Yan. Ako. Puching Joe, nakapagpa-diborsyo na ako ayon sa kasunduan sa diborsyo, ito ang tahanan ko. Panghihimasok ang pagpasok mo, pwede kitang ipatawag sa pulis. Yan. 10 taon na tayong magkakilala. Unang beses mong magsalita sa akin ng ganito. Alam mo ba ang ginagawa ko nitong mga nakaraan? Alam ko, naghahanda ka para sa kasal. Sinabi ni Sister Wang ang lahat sa'yo. Ikaw, Ikaw, masaya ka na ba? Puching Joe. Mula nang ako'y ikasal sa'yo, nag-aantay lang ako ng kasal. Sa pagkasuot ko ng wedding dress at paglalakad patungo sa'yo. Sigurado akong ako'y magiging pinakamasayang babae sa mundo. Ikaw mismo ang gumiba nito. Huli na ba talaga? Huli na. Ngayon kapag nakikita kita, sa isip ko larawan mo't ni Sun Fei sa kama ang laging sumasagi. Mga kaluluwa ng mga anak kong pumanaw. Hawak ko sa mga palad ngunit ayaw lumisan. Puching Joe, paano ka nakakapagtanong kung nasa tamang panahon pa? Yan. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Ano man ang piliin mo, maghihintay ako sa'yo. Ito ang utang ko sa'yo, bukas. Maari mo bang isuot ito sa ating kasal? Ang ating kasal. O ang reception para sa kasal na in-order mo? Sige, iwan mo na lang dito.
Yan talaga. Gusto mo talagang Ayan na. alis na ako, hindi na kita istorbohin, okay? Sa huli, inaasam ko ang wedding dress. Sa huli, ito'y naging paalam ko sa'yo. Kamusta? Susubukan ko ang gamot bukas. Narinig ko nga yan. Ang lahat ng bagay sa resepsyon na ito, si Ginoong Fu lang ang nag-ayos nito. Halatang espesyal ang pagmamahal niya kay Ginang Fu. Isang lalaking mayaman na hindi pinabayaan ng asawa bihira. Mas panatag ang pakiramdam ko sa pagtatrabaho sa kanya. Oo, siguro nga. Oo, talaga nga. Yan. Ang ganda mo siguro ngayon. Hahawakan ko ang kamay mo. Sa mahabang entablado na ito, Tuloy po kayo. Magandang araw, kayo po ba si Binibining Song? Ako po. Binibining Song, ito po ang consent form para sa drug test. Pakitingnan po. Kung wala namang problema, pirma na lang po. Hindi niyo po ba titingnan? Alam ko pong hindi pa alam ang side effects, pero mapapagaling naman to, 'di ba? Opo, tama po. Paano naman po ang gamot? Mabuhay, mabuhay. Paano naging siya? Nagbago na, di ba? Chingjo, pakakasalan kita. bakit ka nandito? Si Yuyan ang nagpadala sa akin ng kasuotang pangkasal. Alam daw niyang nagmamahalan tayo, na magpapaubaya to pa rin ang ating pag-ibig. Hindi kita mahal. Ako ang nagbigay nito kay Yuyan. Ubarin mo, lumabas ka. Chingjo, tanggapin mo ang katotohanan, hindi ka patatawarin ni Yuyan.
Paano ko hindi kilalanin ang ugali niya? May kaunting pag-asa pa akong hinahawakan. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo, matutulungan kita. Chingjo, mahal kita. Alam kong mahal mo rin ako. Sinong nagsabing mahal kita? Lahat ng tao. May importante akong sasabihin ngayon. Chingjo, huwag kang maglaro-laro. Dahil sa mga problema ko sa personal kong ugali, ipapa-annul ko ang kasal kay Binibining Song Yuyan. Annulment. Lahat ng ari-arian sa pangalan ko ay ililipat sa kanyang pangalan. Fu Chingjo, Tumigil ka nga. Ang nangaliwa sa akin ay si Sun Feifei nang kayo'y magtaksil sa akin upang gambalain ang buntis kong asawa. Pinasok niya sa matinding lungkot ang asawa kong buntis. Nawala ang aming magkambal na anak. Ako'y isang makasalanan. Subalit si Sun Feifei, alam niyang may asawa ako ngunit naging kabit pa rin. Sana'y maging maingat kayo sa pakikipagrelasyon sa kanya. Maging alerto kayo palagi. Kabit. Kabit. Ang kabit ay walang hiya. Sobra na ito. Walang hiya. hindi ako kabit. Hindi ako kabit. Hindi talaga ako kabit. Chingjo, sagipin mo ako. Ako naman, Magbabayad ako. Hoy, Vice Presidente, may problema kakalapag lang. Ang sumailalim sa drug test pala ay ang Binibini. paano nangyari ito? Anong gamot ang may side effect? Inagaw ng Binibini ang gamot ayon sa investigasyon nasa lumang bahay na tinitirhan ninyong dalawa. Fu Chingjo, Chingjo, dito nagsimula ang ating pag-aasawa. Magandang dito na rin ito matapos. Gusto mo bang kumain ng karne? Hindi mo ba alam na payat ka na? Ako, sa tingin mo ba ay mataba ako? Sige, Hahaha, sige. kukunin ko na ito. Ang lamig, ang lamig. Hawakan ko ang kamay mo. O dagdagan ko ng uling ang kalan. Yan, hintayin mo ako. Yan, huwag mong inumin ang gamot na yan. Hindi mo ako pwedeng parusahan ng ganito kalupit. Yan, hintayin mo ako. Yan. Maligayang bagong taon. Ay, ilagay mo ang susi. Ako si Fu Chingjo, sumusumpa sa Diyos. Sa buhay na ito, si Song Yuyan lang ang mamahalin ko. Yan. Yan.
Mula noon, si Song Yuyan ay parang naglaho na sa mundo. Hindi na muling nagpakita. Ano ang mga side effect ng gamot na yon? Hindi ko malalaman. Ngunit sa tingin ko, basta't buhay siya sa mundong ito, makakasumpungan ko siya. Kamusta, Bini-Bini? Nakita mo ba ang babaeng ito? Song Yuyan ang pangalan niya. Asawa ko siya. Kamusta? Nakita mo ba ang babaeng ito? Asawa ko siya. Pogi, nakita mo ba ang babaeng ito? Ganito kataas ang babaeng ito. Walang kabuluhan siya. Talagang hindi mo nakita? Baliw ka, hindi mo nakita. Hoy Pogi, hoy ikaw, nakita mo ba ang babaeng ito? Hindi. Yan. Nasaan ka na, yan? Hindi ko rin naisip yon. Ang side effect ng gamot na iyon, nagbabago pala ng itsura ng tao. Pero nabalitaan ko, sinuko ni Fuching Joe ang lahat. Araw at gabi kitang hinahanap. Wala na akong pakialam sa kanya. Kayo ang sikat na love team sa school noon. Kayo ang first CP na sinubaybayan ko. Hindi ko akalain manloloko rin pala siya. Ang totoo, pinuntahan niya ako. Hindi mo sinabi sa kanya, di ba? Paano ko naman gagawin yon? Hayaan natin siyang magsisi. Gagayin, bago na akong bagong trabaho at bagong muka. Wala na akong kinalaman sa kanya. At saka, aalis na rin ako dito. Yan. Paumanhin, nagkamali ako ng tao. Hindi ko alam kung bakit. Kapag tumitingin ako sa'yo para kung nakikita ang asawa ko. Yan. Aminin ang pagkakamali. Paano siya naging yan? Hindi ako tumitingin sa iba kundi kay yan. Baka magalit siya kapag nalaman niya. Mr. Fu, narito ang liham mo mula 10 taon na nakaraan. Isang taon na ang nakalipas. Sampung taon na ang nakalipas. Opo, pakipirma po ito. Ano ang isusulat? Xingzhou, ang galiham na ito ay para sa atin makalipas ng 10 taon. Pagdating ng takdang panahon, buksan mo ito at basahing mabuti, basahin ng dahan-dahan. Sige, utos ng asawa ko kaya ginawa ko. Sino ang asawa mo? Ikaw, ano ang nakasulat dito? Hindi ko mapanood. Fuching Joe, 10 taon natanggap mo ba ang liham na ito? Magkasama pa kaya tayo sa panahong ito? Kung magagalit ako sa'yo o may nagawa ka bang ikinagalit ko,
Kunin mo lang ang liham na ito at makipagbati ipapatawad kita. Sa huli, naway maging masaya tayo at puno ng pag-ibig habang buhay kitang mamahalin. Sana ganito tayong lahat sa hinaharap. Sumusumpa ako sa Diyos, si Song Yuyan lang ang mamahalin ko habang buhay. Yan, huwag mo nga akong iwan. Pumunta sa airport. Maligayang bagong taon.